Ang nakaraan, ipinamalas ni Adrian na may kakayanan siyang magsalita ng lengguwahe ng mga orc, na ikinagulat naman ng kanyang tito. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang duelo ng pangkat ni Adrian laban sa mga orc na nanghamon sa kanila. Ika-29 na kabanata. Ang isang ito ay talagang gigil na gigil ng Poxane ang katapat nito, na kulang na lang ay kainin niya ang Katengali. Sa lakas ng pag-atake niya sa kanyang katapat, mabilis naman itong iniwasan ni Vincent sa pamamagitan ng pagtalon nito paatras. Kaya lang talagang kahit malaki ang kalaban ay mabilis itong kumilos na hinahabol niya ngayon si Vincent para atakihin uli. Muling hinato ng kalaban itong si Vincent, kaya lang mabilis na iniharang ni Vincent ang kanyang espada para sanggain ito. Ramdam ng isang ito na malakas ang kanyang katunggali dahil kita sa mukha nito ang hirap na tapatan ang kanyang kalaban. Dahil nakatingin ang kanyang ama at ilang mga tauhan, dito ay hinawi niya gamit ng kanyang espada ang sandata ng kalaban na mabilis rinam na itong naalis. Kainis kang halimaw ka, sabi ni Vincent, na ngayon ay talagang nagtataka itong si Vincent, dahil ngayon lang siya nakaharap ng mga orc na ang mga galawan ay may pagkakaisa. Agad pa itong lumingon sa isa sa mga kalaban nila na talagang napakalakas, kaya ganito na lang ang tinginan at pagtataka nitong si Vincent. Takang-taka si Vincent kung anong klaseng orc itong katapat ng ating bida, dahil sa dami ng karanasan niyang lumaban sa mga orc, kahit ang mga orc na pinalakas ng mga orc shaman ay hindi ganito kalakas. Dito naman itong si Adrian ay hindi makikitaan ng takot sa kanyang mga mata, kaya tuloy-tuloy itong lumulusob ngayon para lang tapatan at talunin ang kalaban. Kahit gaano kalakas, o kalaki ang kalaban, hindi mahirap kay Adrian na pinsalan ito, lalo na gamit ang kanyang mga himteknik sa pakikipaglaban. Isa sa pinatataka ngayon ni Vincent ay itong si Adrian, ang unang prinsipe, dahil kahit napakalakas ng kalaban, ay nagagawa raw itong tapatan at sabayan, na siya ay hirap na hirap sa kanyang katapat. Dito ay pangahas na hinahamon ni Adrian ang katapat nito, sabi niya, ang lakas ng loob mong tawagin akong walang kwenta, mukhang mas wala kang kwenta at simpleng orc lang. Dagdag pa ni Adrian, ito na ba ang sinasabi nilang loyal na lingkod ng inyong hari? Hinamo naman pala, na ang isang ito ay talagang gigil na gigil sa unang prinsipe. Dahil doon, agad na itong sumugod uli, galit na galit, at nagsabi na bago siya mawala ng gana kay Adrian ay kukunin nito ang katawan at dugo ng ating bida. Dito nga ay buong lakas na hinato ng kalaban si Adrian ng ubod lakas, na sinangga naman ito ng unang prinsipe gamit ang kanyang lakas. Hindi talaga nagpapatalo itong si Adrian, hindi niya sinasayang ang pagkakataon na ito para lumakas, kaya pilit niyang tinatapatan ang lakas ng mga pag-atake ng kalaban. Dahil sa determinasyon ng unang prinsipe, dito ay nagawa niyang mawasak ang talam ng sandata ng kalaban nito. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng nawasak at nasira ang pinaka-patalim ng sandata ng orc leader, dahilan para magulat ito at mawala ang kanyang aura. Paano nangyari iyon? Pagtataka nito sa ginawa ng ating bida, iyon ay dahil noong una ay mahina lang si Adrian sa kanyang mga mata. Kaya lang sa pagkalingat ng kalaban, dito ay sinamantala ni Adrian, kaya nagmamadali itong sumugod para magpakawala pa ng isa pang pag-atake. Hindi nga nagtagal ay nagawa ng unang prinsipe na tagpasan ang braso at binti ng kanyang katunggali, pinagputol-putol ito ni Adrian, malaasasin ang bilis ng galawan ng unang prinsipe. Sa pangyayaring iyon ay talagang napasigaw sa sakit ang Gisanggito. Hindi matanggap ang kanyang sinapit kaya lang wala na siyang magagawa pa kundi ang mamatay na lamang sa kamay ni Adrian. Dahil nga sa putol na ang isang binti at braso ng isang ito, agad siyang bumagsak sa sahig na walang balanse. Dahil sa ginawang iyon ng unang prinsipe, ang mga kasamahan ng orc leader ay natigilan, ganun rin ang mga kasama ni Adrian, nagulat sa pangyayaring kanilang natunghayan. Hindi pa tuluyang patay ang orc leader, kaya dito ay dahan daw ang lumalapit si Adrian. Dito raw ay igagawad na niya ang nararapat sa mga orc na ito. Isang mata ng taga-tapos ang pinamalas ngayon ni Adrian, itinaas niya ang kanyang espada para pakawalan ang tatapos sa buhay ng kanyang kalaban. Column, sabi ni Adrian, na dalawang kamay na nito ang hawak niya para tirahin ng headshot ang orc na ito para mamatay na, kaya lang ang orc na ito ay nagsalita, at nagsabi, Column aking kamahalan. At buong lakas na itinarak ng unang prinsipe ang kanyang espada sa ulo ng kalaban, talagang binaon niya ito ng husto na para bang wala ng bukas, na agad namang sumirit ang dugo mula sa ulo ng orc leader.
Dito ay natahimik si Adrian, katamihikan na nagpapakita na tapos na ang labang ito. Dahil sa pagkamatay ng leader nangangahulugan na katapusan na rin ng mga kasamahan nito. Kaya lang sa hindi inaasahang sandali, may naramdamang isang nakamamatay na titig itong si Adrian mula sa malayo, isang titig na gusto siyang patayin ngayon. Dahil doon, agad na napalingon itong unang prinsipe sa malayo bandang kabundukan, at isang kulay dugo na aura ang nagwawala ngayon sa lugar na iyon, na ang pagnanasang pumatay ay nakatuong lahat sa unang prinsipe. Alam ni Adrian na ang aura na iyon ay mula sa hari ng mga orc, nagmadali ang mga kasamahan ni Adrian na lumapit sa kanya, kamahalan, agad namang sumigaw si Adrian, huwag kayong lumampit rito, utos nito ng mahigpit. Dahil sa sigaw na iyon ng unang prinsipe, agad natigilan sa pagtataka itong si Arwen na naguguluhan. Walang lumapit sa unang prinsipe, lahat sila ay nakatingin ngayon sa pulang liwanag sa likod ng kabundukan na hindi nila alam kung anong mayroon. Hindi pa ang tagal ay patuloy na lumakas ang aura na mula sa hari ng mga orc, ramdam na ramdam rin ito ngayon ni Arwen kaya nahihirapan ito sa mga sandaling ito. Ganon rin itong si Vincent, hindi maintindihan ang nangyayari, isang matinding pressure ang tumutulak sa kanila ngayon. Hindi lamang iyon, ganun rin sa pwesto ng pinuno ng kastilyo ng Bolorhard, ramdam niya ang kakaibang lakas na nakakatakot, ang mga mahihinang sundalo sa likod naman ay talagang hirap na hirap ngayon. Sa lugar na kinatatayuan ng unang prinsipe, dito ay kitang-kita niya ang isang kumikinang na bagay na palaki ng palaki, na papalapit sa kanya ngayon. Alam ni Adrian kung ano ang papalapit. Iyon ay pag-atake ng hari ng mga orc papunta sa kanya para tapusin siya sa ginawa niyang pagpatay sa tauhan ng hari ng mga orc. Mula sa malayong lugar ng kabundukan, ang aura ng hari ng mga orc ay talagang nagwawala ng husto, kahit napakalayo ay kitang-kita ng mga normal na tao sa Bolorhard. Mula sa lugar na iyon, isang napakalaking sandatang sibat ang mabilis na naglalakbay ngayon para tapusin ang ating bida. Heto na nga, isang nakamamatay na sandata, aura, naglakbay mula sa malayo na ang target ay isa lamang, iyon ay si Adrian na ngayon ay haharapin ang pag-atakeng ito. Kailangan kong sanggain ito, sambit ni Adrian, na talagang buong tapang niyang susubukang harangin ang nasabing pag-atake, na sa isang pagkakamali lang ay talagang pwede siyang mamatay. Ilang segundo na lamang ay tatama na ito kay Adrian, pero ang kanyang mga mata ay gising na gising, walang takot, at walang balak na takbuhan ito. Ayun na nga, sinalo ito ng unang prinsipe gamit ang kanyang sandatang espada, na pinipigilan ito gamit ang dulo ng talim ng espada ni Adrian, kitang-kita na hirap siya ngayon. Walang hiya, mukhang hindi sapat. Ang lakas ko para pigilan ito, sabi ng unang prinsipe na hirap talaga na pigilin ito. Hindi nga nagtagal ay bumigay itong si Adrian, talsak siya sa pag-atakeng iyon, na agad natakot si Arwen para sa buhay ng kanilang kamahalan. Ang sibat na pinigilan ni Adrian ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok nito. Sa lakas ng puwersa ay talagang hindi makatayo ng tuwid ang mga mahihinang nilalang na ito sa lakas ng hangin, kainis, ano ba ang nangyayari, saan galing iyon, pagtataka nito. Nang matapos ang puwersa na bumulusok sa kanila, dito ay nakita ng malinaw ni Vincent ang isang nakakatakot na bagay. Ayun na nga, isang mistulang higanteng sibata ang tumama sa pader ng kanilang kastilyo. Kung hindi ito pinigilan ng unang prinsipe, tiyak na nabutas ang pader ng kanilang kastilyo, takang-taka sila ngayon tuloy kung saan ito nanggaling. Dahil doon, agad naalala ni Vincent ang kalagayan ng kanilang kamahalan, nagtataka kung ano nang nangyari kay Adrian. Hindi lamang iyon, alerto rin itong si Arwen, nagmamadali ngayon itong puntahan kung anong nangyari sa kanilang kamahalan. At dito ay nanlamig ang katawan ng dalaga, sa lakas ng puwersa ay nawala sa kinatatayuan ng unang prinsipe, tanda na maaaring napahamak ito ng husto. Nang makita ni Arwen ang prinsipe, agad niyang nabitawan ang kanyang sandata, tanda na hindi kapanipaniwala ang sinapit ni Adrian. Dito ay agad siyang lumuhod, at pilit na hinahawi ngayon ang mga nyebe na tumatabon sa unang prinsipe, na ang ibig sabihin ay nalibing ng buhay ito. Kitang-kita ang takot, kaba ng isang ito, ang kanyang isip ay nagtatalo sa bagay na ayaw niyang mangyari para sa kanilang kamahalan. Hindi nga nagtagala ay nagawang alisin ni Arwen ang lahat ng nakatabon sa unang prinsipe, pero dito ay para bang wala na itong buhay, kamahalan, sigaw ni Arwen. Hindi sumasagot ang unang prinsipe, agad na sinuri ni Arwen ang pulso ni Adrian, kaya lang natakot ito,
iyon ay dahil wala siyang maramdamang tibok kay Adrian. Dahil doon, agad niyang niyugyug ang mukha ng unang prinsipe, "Kamahalan, pakiusap buksan po ninyo ang inyong mga mata, pagmamakaawa ni Arwen. Dito ay kailangang magbigay ng paunang lunas ang dalagang ito," sabi niya, "kailangan ko muna siyang bigyan ng hangin," sabi nito. Dahil doon, agad na naglapat ang labi ng dalawa sa isa't isa. Iyon ay dahil ginawaran ni Arwen ng isang CPR itong unang prinsipe para lang mabigyan ito ng hangin. Sa ginawang iyon ng dalaga, agad nag-react ang katawan ni Adrian, tanda na epektibo ang ginawa ni Arwen. Tagumpay, hindi nga nagtagal ay bumalik ang hininga ng isang ito, at nagbuga pa ng dugo sa tindi ng pinsala na tinamo ng katawan nito sa puwersa na pilit niyang sinalo. Dito ay agad na pinunasan ni Arwen ang dugo na napunta sa kanyang bibig mula sa binuga ng unang prinsipe. Nakahinga na ng maluwag ang dalaga, ang takot na naramdaman nito ay nawala na rin, iyon ay dahil humihinga na ng maayos ang katawan ng prinsipe. Dito ay titig na titig pa ito sa unang prinsipe, at nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatitig kay Adrian. Sabi nito, ang makita siya ng ganito kalapit at sa ganitong sitwasyon, napakaliit lang pala niya, ganito pala talaga siya kabata. Pagtataka ni Arwen, nagmamadali rin ngayon si Vincent, alalang-alala, "Arwen, kamusta ang kamahalan?" sigaw nito, na naiinis naman itong si Arwen sa pagdating ni Vincent, ang bilis raw dumating na para bang nabitin siya sa oras na dalawa lang sila ng prinsipe. Dito ay hirap na nagsalita ang unang prinsipe, "Arwen, kamahalan, ano po iyon?" "Naririto po ako," sagot nito. Dahil nga mahina ang boses at hirap ang unang prinsipe sa pagsasalita, agad na inilapit ng dalaga ang kanyang tenga sa bibig ng prinsipe. Dito ay galit na nakatitig si Adrian sa mga orc na buhay pa, sabi nito, "Walang hiya. Ang mga letsugas na mga orc na yan, karangalan na pinagsasabi nila, ang karangalan para sa kanila ay ang mamatay," sabi nito. Sabi pa ni Adrian, "Walang hiya talaga, napakasakit, tapusin na ninyo sila kaagad." Utos ni Adrian, "Iyon po ba, masusunod po," sabi nito, na nakatingin sa mga natirang orc. Nang makalapit na si Vincent, nagtanong ito, "Arwen, anong sabi ng kamahalan?" Tanong nito, agad namang lumingon ang dalaga kay Vincent na ang mga kilay ay nakataas na para bang bad trip ito kay Vincent. Agad niyang itinaas ang kanyang espada sa tapat ng mga kalaban, sabi nito, "Sabi ng kamahalan ay tapusin na ang mga orc na iyan." "Tama, tama ang kamahalan, tapusin na ang mga iyan," sabi ni Vincent, na magtutulungan na ang apat na ito para patayin ang apat na halimaw. At sabay-sabay nang sumugod ang mga ito, nagmamadali, tulad ng utos ni Adrian ay tatapusin na nila ang mga ito sa lalong madaling panahon. Lumipas ang araw, dito ay nagising na ang ating bida, sa pagbangon nito ay talagang galit na galit siya sa mga orc. Lumapit kaagad si Vincent, "Kamahalan, kamusta po ang inyong pakiramdam ngayon?" Pag-aalala nito kay Adrian. Sabi naman ni Adrian, "Ang buong katawan ko ngayon ay masakit, ganun rin ang aking mga braso." Sabi nito, dahil talagang hindi kinaya ni Adrian sanggain ang impact ng puwersa ng pag-atake ng hari ng mga orc. Dito ay tinuktok pa nito ang kanyang dibdib, mas masakit raw iyon, dahil hindi niya matanggap ang kanyang sinapit, at iyon ang kanyang kinaiinis ngayon. Naiinis ito dahil hindi man lang sila nagkaharap ng harapan ng hari ng mga orc. Ang kinaharap lamang niya ay isang lumilipad na sibat mula sa hari ng mga orc na nasa malayo. Pero miserable na ang kanyang sinapit ngayon, at malubha ang pinsala sa kanyang katawan, kaya ito ang hindi matanggap ng unang prinsipe o ni Gruhorn. Ang lungkot na naramdaman ni Adrian, ay agad nawala, nabaling sa sinabi ni Vincent, "Kamalahan, maraming salamat po," sabi ni Vincent. Dito ay nagpakita ng paggalang at pasasalamat itong si Vincent at mga kasama niya. Sabi nito, "Salamat po sa inyo, nagawa po nating iligtas ang mga kasama namin na sinukuan na namin noong umpisa, kaya lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo," sabi nito. Dito ay napaubo-ubo ng bahagya itong si Adrian, tinanggap ang pasasalamat, pero ang gusto nito ay manahimik na lang si Vincent, at ayaw niya ng ganitong kinikilos ni Vincent kasi hindi raw bagay sa ugali ni Vincent. Nagbigay pa ng ulat si Vincent kay Adrian sa mga kaganapan habang walang malay ang unang prinsipe. Noong mga araw na walang malay si Adrian, may pangkat ng mga orc ang dumating at nagtayo ng kanilang kampo hindi malayo sa kastilyo ng Bolorhard,
kaya lang sinigurado ni Vincent na ang mga orc na dumating ay kayang-kaya nila, hindi tulad ng mga nakadwelo nila noong nakaraan. Dito ay talagang hindi mapakali si Vincent sa napakalaking sibat na lumipad sa kanila. Ano raw iyon at saan galing, at ano raw ang malakas na hiyaw na narinig nila mula sa likuran ng kabundukan. Sinagot ni Adrian ang mga tanong ni Vincent, sabi nito, ang tinutukoy mo ay ang tinatawag nilang hari, siya ang hari ng mga orc na nagpasama-sama sa mga orc na nakakalat sa buong kabundukan. Dito ay nagulat ang mga ito, paano raw naging posible iyon na may hari ang mga orc? Sabi naman ni Vincent na ugali ng mga orc na makipagduelo sa mga pinuno ng mga pangkat ng mga orc na makikita nila para makilala kung sino ang malakas, kaya nagtataka rin siya bakit may hari sila. Dito ay ngumiti ang unang prinsipe, sabi nito, alam mo ba kung ano ang tawag nila sa kanilang hari? Bakit may eksaktong titulo ba silang ginagamit sa kanilang hari? Sabi naman ni Adrian, oo. Mayroon silang tawag sa kanilang pinakahari. Ang mga orc ay talagang naglalaban-laban para makita kung sino ang pinakamalakas. At ang pinakamalakas sa kanila ay dinudurog ang mga mahihina at pinapasunod ang mga ito. Ang pinakamalakas sa kanila ngayon ang naging kanilang pinakahari na kanilang sinusunod. Isa lang ang nais niya, ang sakupin ng lahat ng gusto niyang sakupin, isa siyang sakam na nilalang. Isang nilalang na tinatawag ng mga orc na warlord, iyon ang pangalan ng sakam at halang na halimaw. Ngayong natikman ni Adrian ang iilang kakarampot na lakas ng hari ng mga orc, may pag-aasa kaya itong matalo ang halimaw na iyon? Ano kaya ang gagawin ni Adrian para lumakas pa ito at matalo ang hari ng mga orc? Hanggang sa muli.